Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napuntahan nga dito ni Lolo Pepe ang kondo na tinitirhan dito ni Moira. Kaya naman nagkita nga silang dalawa at sumunod naman doon itong si Zoe. Nagtaka naman itong si Lolo Pepe kung bakit sumunod nga doon itong si Zoe na dapat ay bantayan nga na niya daw ang pagdating doon ni Obeng sa Apex. Ngunit nagdrama nga itong si Zoe na hindi niya alam na hindi siya anak dito ni RJ. Kaya naman nung sinabi dito ni Lolo Pepe na ipapakulong itong si Moira at mabubulok nga ito sa bilangguan at ni Limang Kusing ay wala nga daw itong makukuha dito kay Obeng dahil nga sa ginawa nitong pangluloko sa kanila. Kaya naman sa takot dito ni Moira ay agad na pinukpok ng red wine ang ulo dito ni Lolo Pepe kaya bigla itong nahimatay. Nagulat naman itong si Zoe dahil nga biglang nahimatay ang kanyang Lolo Pepe at agad naman sinabi ni Zoe kung bakit ginawa daw ito ng kanyang ina. Wala na daw kasi silang pagpipilian kundi ang patahimik na lamang itong si Lolo Pepe. Agad naman chine-check dito ni Zoe ang pulso nito ngunit buhay pa naman at sinabi dito ni Zoe kung ano ang kanilang gagawin. Kaya naman nataranta sila hanggang sa tumatawag itong si Annalyn sa kanila at kailangan nga daw nila itong itago hanggang sa tinawagan dito ni Moira si Baladja. Samantalang si Annalyn naman ay agad naman pinuntahan ni Regan at sinabi nga dito ni Regan na sasama siya doon kay Annalyn upang makalibre na rin dito ng pagkain. Kaya mahigit 2 oras na silang naghihintay at hindi pa rin nila nakikita si Lolo Pepe. Hanggang sa nakita nga dito ni Moira na doon nga sa hotel na yon nakatira itong si Moira at agad naman nagdududa itong si Annalyn nang makitang nag-request ng wheelchair itong si Moira. Kaya naman dali-dali itong pumunta sa kanilang kwarto. Kaya nagdududa itong si Annalyn na hindi daw coincidence ang nangyari. Dahil doon nakatira itong si Moira at baka pinuntahan daw dito ni Lolo Pepe itong si Moira. Dahil magkagalit nga silang dalawa. Kaya naman agad itong pinuntahan nila Annalyn ang kwarto nito. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Hanggang sa pumunta nga sila sa head office upang makita ang CCTV footage. Ngunit nakapatay ang mga CCTV dahil nga hindi ito nagawa agad ng paraan ni Baladja. Kaya naman sa paglabas dito sa parking area, ito namang si Zoe ay natataranta. Nagtanong ito kung anong gagawin nila, agad naman nilagay sa compartment itong si Lolo Pepe doon sa sasakyan. Kaya tumatawag na itong si Annalyn dito kay Giselle kung na may balita ba daw sila kay Lolo Pepe dahil nga magkikita sana sila ngunit hindi ito sumipot at magdadalawang oras na nga daw. Napapaiyak na lamang itong si Annalyn at tila nag-aalala itong si Giselle. Dito na ba nila madiscover ang nangyari dito kay Lolo Pepe? Samantalang walang kaalam-alam itong si Lynette sa pinaplano dito ni Doc Carlos na nag-imbita nga ito ng mga kakain daw sa bahay nila. Tila gagawing alipin itong si Lynette at papahirapan dito ni Carlos dahil nga sinabi dito ni Carlos na magaling daw magluto ang kanyang asawa. Kaya sinadya niyang mag-imbita ng mga kaibigan at magluto daw doon si Lynette. Kaya naman hindi na lamang nag-react itong si Lynette at gusto nga niyang imbitahan itong si Annalyn. Kaya naman hindi makapunta si Annalyn dahil nga magkikita sila dito ni Lolo Pepe. Kaya nalungkot itong si Lynette dahil hindi niya makakasama ang kanyang anak. Unti-unti na ngang lumalabas ang ugali dito ni Carlos. Dahil dyan ay makikita na rin dito ni Lynette ang pagbabago ng kanilang pagsasama. Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa